Wala na siyang lakas. Iyon ang huling naaalala niya bago lamunin ng dilim ang kanyang paningin at isipan. Sa labas ng maliit na dampa sa isang sulok ng Batangas, nagwawala ang hangin. Humahagupit ito, sinasabayan ng bagsik ng ulan na tila ba galit ang kalangitan sa buong mundo. Hindi ito ordinaryong bagyo. Ang bawat patak ay tila latigo, ang bawat kulog ay parang paalala ng isang kaparusahan. Sa loob ng dampang iyon, sa isang papag na halos gumuho na, nakahiga si Mang Arturo. Ang kanyang paghinga ay mababaw at puno ng pag-ubo. Ang manipis na kumot ay hindi kayang pigilan ang ginaw na tumatagos sa buto. Ang kanyang mga mata ay nakapikit, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Ang sakit. Hindi lang ang kirot sa kanyang dibdib, kundi ang sugat na mas malalim pa sa anumang pisikal na karamdaman. Ang sakit na dulot ng kanyang sariling laman at dugo. Sa tabi ng papag, halos walang imik, nakaupo si Marco. Si Marco ang kanyang nag-iisang anak, ang taong dapat sana ay kanyang suporta, ngunit siya pa ang nagdagdag ng bigat sa kanyang kalbaryo. Ang mukha ni Marco ay walang emosyon, o marahil ay puno ng pagkamuhi. Isang sulyap lang ng kanyang anak at alam na ni Mang Arturo ang laman ng isip nito. Bakit hindi ka pa mamatay? Ang pag-ibig na matagal nang nawala sa mga mata ng binata ay nagmistulang lason na dumadaloy sa kanilang bahay. Tay, baka naman hindi na tayo aabot sa Pasko. Kailangan mo na talagang pumunta sa ospital. Malamig na sambit ni Marco. Ang bawat salita ay parang yelo. Hindi pag-aalala ang nasa tono niya, kundi pagmamadali. Pagmamadaling matapos na ang lahat, alam ni Mang Arturo ang ibig niyang sabihin. Ang bawat hapdi ng kanyang ubo ay tila ba nagdudulot ng kahihiyan kay Marco. Saan man magpunta si Marco sa bayan, palaging may nagtatanong tungkol sa kanyang may sakit na ama. At si Marco, na matagal nang inabandona ang mga simpleng pangarap at pinili ang ambisyon, kahit nakasinungalingan ang maging pundasyon nito, ay nahihiya sa karalitaan at karamdaman ng kanyang ama. Para kay Marco, si Mang Arturo ay hindi na ama, kundi isang bakas ng kahirapan na pilit niyang tinatakasan. Kahit sa gitna ng matinding sakit, dahan-dahang gumalaw si Mang Arturo at itinuro ang isang belen na nakalagay sa isang sulok. Ito ay gawa sa luma at kupasing karton, ngunit ang mga figura ay maingat na inukit ng kanyang ama noong bata pa siya. Ang Pasko. Magsisimula ang Pasko. Bulong ni Mang Arturo. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig sa ingay ng ulan. Hindi kailaman nag-iwan ng sino man ang Panginoon. Anak, magsisimula ang Pasko. Iyon ang huling tali ni Mang Arturo sa pag-asa. Sa loob ng maraming taon, naging ritual niya ang pagdarasal sa tapat ng belen tuwing Pasko. Hindi siya humihingi ng gamot, hindi siya humihingi ng kayamanan. Ang tanging dalangin niya ay ang makitang muli ang pag-ibig sa puso ng kanyang anak. Ang pananampalatayang ito ang kanyang huling sandigan, laban sa pagguho ng kanyang mundo. Ang pag-ibig sa Diyos ang pumupuno sa kawalan ng pagmamahal ng kanyang anak. Pero sa gabi na iyon, ang huling pundasyon na iyon ay tila guguho na. Tinalikuran ni Marco ang belen, hindi man lang nag-abalang tingnan ang simpleng tagpo ng kapanganakan. Sa halip, sinara niya ang bintana na maingay. Tila ba gusto niyang patayin ang anumang ingay na nagmumula sa labas. Pasko? Puro sakit at kawalan lang ang Pasko, tay. Wala na akong makuhang trabaho dahil sa amoy ng gamot dito. Wala na tayong pera. Ang kailangan natin ay tunay na milagro. Hindi pangarap, galit na bulong ni Marco. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Mang Arturo. Mas masakit pa kaysa sa kanyang sakit. Si Marco, na dating masiglang bata na laging naghihintay sa Pasko, ay naging isang lalaking puno ng kawalang kasiyahan at kasakiman. Nasaan na ang kanyang anak? Ang sugat na ito ay mas malalim kaysa sa anupamang sakit. Iyon ang simula ng tunggalian, hindi ang tunggalian ni Mang Arturo laban sa sakit, kundi ang tunggalian ng kanyang kaluluwa laban sa desperasyon na dulot ng kawalan ng pag-ibig ng kanyang anak. Ilang sandali pa, tumayo si Marco. Kinuha niya ang kanyang jacket, ang parehong jacket na ipinambili niya ng ilang sentimo na dapat sana ay para sa gamot ng kanyang ama. Aalis na ako. Magtatrabaho ako sa dulo ng bayan.
Kailangan kong kumita, aniya. Walang paalam. Hindi na nagtanong si Mang Arturo. Alam niya na hindi trabaho ang pakay. Ang pakay ay pag-iwas. Pag-iwas sa responsibilidad, pag-iwas sa karamdaman, pag-iwas sa kahihiyan. Sa wakas, nang sumara ang pinto at lalong lumakas ang ihip ng hangin at ang ulan, naiwan si Mang Arturo sa kumpletong kadiliman. Ang nag-iisang liwanag ay ang maliit na mitsa ng isang kandila na malapit ng mamatay. Ang amoy ng uling alimuom ng karamdaman at ang malungkot na amoy ng kahirapan ay lumamon sa kanyang mundo. Ang araw na ito ay hindi lang simula ng bagyo. Ito ay simula ng kanyang pagbaba sa kadiliman. Pero upang maintindihan kung paano kami napunta rito, kailangang balikan ang taong nabalot ng kirot at lungkot si Mang Arturo. Si Mang Arturo, 75, 75, taong gulang, ay dating pinagpipitagan na karpintero. Ang kanyang mga kamay, na noon ay sanay na sanay sa pag-ukit ng mga maselang disenyo, ay ngayoy nanginginig at mahina. Nawala na sa kanya ang buhay ng pag-ibig sa kanyang asawa noong bata pa si Marco at ang tanging natitirang kapirasong buhay niya ay ang kanyang anak. Ngunit si Marco dahil sa pag-iisa at paghahanap ng kasikatan ay lumaki na malayo sa pananampalataya at simplicity ng kanilang buhay. Ang puwang sa pagitan nila ay parang malalim na hukay na hindi na kayang punan ng pagmamahal. Ngayon, sa loob ng 4 na dingding na ito, tanging ang pag-asa sa milagro ng Pasko ang tanging nagpapatibay sa kanyang puso. Ang katahimikan sa pag-alis ni Marco ay mas nakatutulig kaysa sa bagyo. Tahimik na tumulo ang luha sa pisngi ni Mang Arturo. Ang luha ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa nawawalang kaluluwa ng kanyang anak. Ito ang kanyang tunay na sakit, ang nawawalang pag-ibig at pananampalataya. Ang kanyang araw-araw na pamumuhay ay matindi. Ang init ng Batangas sa tanghali, ang ginaw ng gabi na tumitimo, ang amoy ng ospital at karalitaan na pumapalibot sa kanyang mundo. Ito na ang simula ng tunay na paghihirap. Ang pag-iisa ay hindi lang pisikal kundi espiritual. Ang kanyang isipan ay puno ng pagdududa. Nasaan ang Diyos na kanyang pinagkakatiwalaan? Nasaan ang kanyang pangako? Ito ang simula ng pagbaba sa kadiliman. Hindi na nakahinga si Mang Arturo. Pilit siyang umubo pero tila ba walang lumabas kundi ang isang mapait na pakiramdam ng pagkabulok. Ang huling pumpo ng lakas ay umalis kasama ng anino ni Marco. Wala siyang kasama kundi ang katahimikan na mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Sa loob ng maliit na dampa, nag-iisa siya. Ang dilim ay lumalalim, sinasapian hindi lamang ang silid, kundi pati na rin ang kanyang puso. Ito ang unang yugto ng pagbaba, isang matinding kalungkutan na lumamon sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ang bawat dampol ng ulan sa bubong ay tila paalala ng isang luha na hindi na niya kayang ilabas. Ang ginaw ay kumakapit sa kanya, hindi na lang sa balat, kundi pati na rin sa espiritu. Panginoon, bakit? Bakit ang pag-ibig na binigay ko ay naging pait? Tahimik siyang nagdarasal ngunit walang tinig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame na puno ng bitak. Tila ba umaasa siyang makakita ng liwanag mula sa mga lamat na iyon. Ang kanyang mga pagdududa ay nagsimulang lumutang na parang abo sa hangin. Nasaan ka? Sa lahat ng pagtitiyagan niya, sa lahat ng kanyang pagdarasal, bakit hinayaan niyang ang kanyang nag-iisang anak ay lumihis ng landas? Hindi ba sapat ang kanyang pananampalataya? Ang mga tanong na ito ay mga patalim na sumusugat sa kanyang kaluluwa. Inabot niya ang rosaryo na nakasabit sa gilid ng papag. Ang mga butil ay lamig at matigas sa kanyang mga daliri. Pilit siyang nagdasal ng Ama Namin, ngunit ang mga salita ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Ang kanyang isip ay walang laman kundi ang mukha ni Marco, ang mukha na puno ng pagtalikod. Sumuko ka na, Arturo. Ito ang unang tukso, wala na siyang pag-ibig sa iyo. Walang makakarating na milagro sa isang bahay na puno ng galit at kadiliman. Ang tukso ay hindi lang tungkol sa paghihintay ng kamatayan, kundi ang pagtalikod sa kanyang huling pag-asa, ang Diyos. Ngunit sa bawat hapdi ng pagdududa, kumakapit siya sa rosaryo. Isang tahimik na laban ang nagaganap sa loob ng kanyang mahina at may sakit na katawan. Ang gabi ay lumipas, ngunit ang kadiliman ay nanatili.
Ito ang pinakamadilim na yugto. Lumabas si Mang Arturo sa dampa, pilit na humahakbang, ang kanyang katawan ay nanginginig, ang hangin ay nananatiling malamig, at ang kalangitan ay kulay abo. Ang amoy ng natuyong putik at basang kahoy ay nakapipigil ng hininga. Sa labas, ang daigdig ay tila walang buhay. Ang mga kapitbahay ay nagtago sa loob ng kanilang mga bahay, takot sa patuloy na pagdami ng mga sakit sa kanilang komunidad. Tahimik ang lansangan, maliban sa pagaspas ng mga dahon at ang malungkot na hiyaw ng ilang aso. Ito ay tunay na kadiliman, pisikal at espiritual. Naupo siya sa hagdan, nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit maliit na tanda ng liwanag, ngunit wala. Tanging ang malawak na kulay abong kalangitan, pinakamasasakit na pag-iisip ang bumabagabag sa kanya. Masama ba akong ama? Kung naging mas mayaman lang ako, mananatili ba si Marco? Kung namatay na lang ako ng mas maaga? Ang mga tanong na ito ay mga anino na gumagapang sa kanyang isipan. Pinapatay ang kakaunting liwanag na natitira. Ngunit habang nakatingin siya sa malayo, nakita niya ang isang bagay na nakakabit sa isang lumang puno ng mangga, isang parol. Ito ay luma at punit-punit, ngunit nakasabit pa rin ito. Hindi na umiilaw, ngunit ang hugis nito ay hindi pa rin nawawala. Ang parol, isang simbolo ng Pasko. Ang maliit na binhi ng pag-asa ay nagsimulang sumibol, hindi pa tapos. Ang parol ay tila isang paalala na darating pa rin ang Pasko kahit pa walang liwanag na nakikita sa paligid. Ang pag-asa ay hindi namatay, ito ay natutulog lang. Dahan-dahan, naglakad siya pabalik sa loob. Ang amoy ng kalsada, ng basang lupa, ng alimuom ay pumapasok sa kanyang ilong. Ang kirot ng gutom ay nakakagat sa kanyang sikmura. Ngunit ang espiritual na gutom ay mas matindi. Pagdating niya sa loob, muli siyang humiga sa papag. Ang ginaw ay mas matindi na ngayon. Ang kanyang katawan ay nanghina, walang lakas. Alam niyang ito na ang pinakamababang punto. Ang kanyang mga baga ay nagsara at ang bawat hininga ay labanan. Ito ang huling tukso. Bitawan mo na, Arturo. Hayaan mong matapos na ang sakit. Hindi na kayo magkikita ng anak mo. Wala nang lunas. Ang tukso ay nagsasayaw sa kanyang isipan, nagaanyaya sa kapayapaan ng kawalan. Ngunit sa sandaling iyon, napatingin siya sa Belen. Ang kupasing karton, ang simpleng mga figura ng pastol, Maria at Jose. Nakatitig siya sa walang mukhang simbolo ng batang Jesus. Nandito ka. Dito ka ipinanganak. Sa kadiliman, sa kahirapan. Walang silid para sa inyo. Ang pagkakahawig ng tagpo ay pumatak sa kanyang diwa. Ang kanyang kadiliman ay katulad ng kadiliman ng sabsaban. Walang liwanag, walang kayamanan. Hindi siya sumuko. Hindi niya tinanggap ang kawalan ng pag-asa. Sa halip, sa isang huling paggalaw, kinuha niya ang kandila at ang posporo. Pilit niyang ginamit ang kanyang nanginginig na kamay upang sindihan ang mitsa, isang maliit na liyab. Dahan-dahan, inilapit niya ito sa Belen. Ito ay isang tahimik na paghahanda. Hindi para sa kamatayan kundi para sa pagdating. Ang kandila ay isang hudyat. Naghahanda siya para sa biyaya. Hindi niya alam kung paano o kailan, ngunit alam niya na darating ang liwanag. Ang kanyang katahimikan ay naging isang dasal na malalim at tunay. Nakatitig siya sa maliit na liyab, umaasa na ang init nito ay makakarating hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa malamig na puso ng kanyang anak. Ito ang kanyang huling sandali ng paghihintay bago ang pagdating ng milagro. Hindi pa ganap na nawawala ang liwanag ng araw nang dumating ang biyaya. Hindi ito dumating sa malakas na ingay o sa nakasisilaw na liwanag, kundi sa banayad na tahimik na tunog ng paghinto ng isang lumang motorsiklo sa labas ng dampa. Si Mang Arturo ay nakahiga pa rin. Ang kandila ay halos natunaw na, ngunit ang mitsa ay nanatiling buhay. Ang tunog ay pumukaw sa kanyang pagod na katawan. Inakala niya na si Marco iyon, bumalik dahil sa gutom o kahihiyan. Ngunit ang dahan-dahan na pagbubukas ng pinto ay iba. Sa bukas na pinto lumitaw ang isang babae. Siya ay si Aling Isay,
ang matanda ngunit masigla na kapatid sa pananampalataya na matagal nang nawala sa paningin ni Mang Arturo. Kilala siya sa bayan bilang tagapagdala ng kagandahang loob. Siya ay payat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag na mas maliwanag pa sa liwanag ng araw. Nakasuot siya ng simpleng damit at may dala siyang lalagyan ng pagkain at isang maliit na pakete. Si Aling Isay ay huminto sa pintuan. Ang amoy ng sariwang sabaw at mainit na kanin ay pumuno sa silid, pumapatay sa amoy ng karamdaman. Arturo, sambit niya, ang kanyang boses ay malumanay at nakakaginhawa. Hindi nakabalik si Marco. Nabalitaan ko ang iyong karamdaman at ang bagyo. Inutusan ako ng Panginoon na dalhin sa iyo ang kanyang biyaya. Si Mang Arturo ay nagtaka. Pag-aalinlangan ang kanyang unang reaksyon. Bakit siya? Bakit ngayon? Ang pagmamataas na matagal nang nakabaon sa kanyang puso ay nagsimulang gumalaw. Nag-iisa siya at sanay siya sa pagtitiis. Ang pagtanggap ng tulong ay pag-amin ng kawalang kaya. Sa sino ang nagpadala sa iyo, Isay? Umalis ako sa simbahan matagal na. Ang pagtanggi ay lumabas mula sa kanyang lalamunan, maingay at magaspang. Walang pangalan ang nagpadala sa akin, kaibigan. Nakangiting sagot ni Aling Isay. Ang pag-ibig ay walang hangganan. Hindi kita hukom. Binigyan ako ng pangako na buhay ka pa at nag-iisa. Kainin mo ito. Ito ay lakas para sa iyong katawan at espiritu. Inilapag ni Aling Isay ang pagkain sa gilid ng papag at umupo sa isang upuan na luma at baluktot. Hindi niya pinilit si Mang Arturo. Siya ay tahimik at naghihintay. Ang kanyang presensya ay tila isang kalasag laban sa kadiliman. Nagsimula ang pakikibaka. Sa isipan ni Mang Arturo, nakita niya ang kanyang sarili na kumakain ng pagkain. Nakita niya ang kanyang anak na si Marco, tumatawa at tumutukso sa kanya dahil sa pagtanggap ng limos. Hindi ako pulubi, sumigaw ang pagmamataas sa kanyang isipan. Maaari akong magtiis. Mas mabuti pang magutom kaysa tanggapin ang biyaya na hindi ko hiniling. Ang sakit na pisikal ay nagsimulang makipaglaban sa sakit ng pagmamataas. Maaari siyang mamatay sa gutom at sakit sa loob ng ilang oras. Tiningnan niya ang mukha ni Aling Isay, payapa at walang paghuhusga. Ang pag-ibig sa kanyang mukha ay nakagugulo sa kanyang loob. Tumayo siya, dahan-dahan, pilit niyang itinulak ang kanyang sarili na tumayo. Naglakad siya pabalik sa likod ng silid, pinipilit na umiwas sa tingin at tulong ni Aling Isay. Salamat, Isay, pero kaya ko ang sarili ko. Wala na akong kailangan, sambit niya, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Si Aling Isay ay hindi umalis. Nananatili siyang nakaupo, tahimik, ngunit ang kanyang katawan ay nagpapakita ng diwa ng pananatili. Hindi siya makatatakas. Ang tulong ay nasa kanyang bahay at hindi niya ito kayang paalisin. Arturo, hindi mo kailangang magtiis ng mag-isa, malumanay niyang sabi. Pasko na, ang Panginoon ay nagpapadala ng tulong. Ilang minuto ng tahimik na labanan ang nagdaan. Si Mang Arturo ay nakatayo pa rin sa dilim, nakatingin sa pader. Ang amoy ng sabaw ay mas malakas na. Ang kanyang sikmura ay sumigaw ng galit sa kanya. Ang pisikal na pangangailangan ay mas malakas kaysa sa pagmamataas. Dahan-dahan, bumalik siya. Umupo siya sa gilid ng papag, nakayuko ang ulo. Ito ang simula ng pagbabago. Inabot niya ang mangkok ng sabaw. Ang init ng seramik ay dumampi sa kanyang nanginginig na kamay. Ininom niya ang unang subo. Ang init ay dumaloy sa kanyang lalamunan, pumunta sa kanyang sikmura, at kumalat sa kanyang buong katawan. Hindi lang ito pagkain, ito ay buhay. Ito ang unang pagtanggap ng tulong. Nakita ni Aling Isay ang pagbabago sa kanyang mukha. Hindi siya nagsalita, hinayaan niya si Mang Arturo na kumain. Habang kumakain siya, unti-unting nawala ang ginaw. Ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib ay unti-unting naglaho. Nadarama niya ang liwanag, hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang espiritu. Ang kapayapaan ay dumating na parang banayad na agos, pumupuno sa bawat butas na nilikha ng kalungkutan at pagdududa. Salamat, Isay, mansambit niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit tunay. Salamat sa pag-alaala. Ang Panginoon ang dapat pasalamatan, Arturo.
Sagot ni Aling Isay, ang kanyang ngiti ay nakasisigla. Ang tanging hiling niya ay ang tanggapin mo ang kanyang pag-ibig. Magpalakas ka, nagsisimula pa lang ang Pasko. Sa gabing iyon, natulog si Mang Arturo sa kapayapaan. Ang unang kapayapaan na nadama niya sa matagal na panahon. Ang maliit na apoy ng kandila ay nagpapatuloy na sumisindi, nagbabantay sa kanya. Ang pagdating ni Aling Isay ay hindi lang tulong. Ito ay patunay na hindi siya kailanman nag-iisa. Araw 1, buhay lang sa pag-asa. Nang magising si Mang Arturo, ibang-iba ang pakiramdam niya. Ang sakit ay naroroon pa rin, ngunit hindi na ito nakamamatay. Ang init ng sabaw na binigay ni Aling Isay ay nagbigay sa kanya ng lakas na pambuhay. Sa araw na ito, ang kanyang tanging ginawa ay mabuhay sa pag-asa. Alam niya na may isang plano. Uminom siya ng tubig, tiningnan ang kupasing belen at ngumiti. Ang ngiti ay mahina, ngunit ito ay tunay. Wala siyang ginawa kundi ang pag-asa sa biyaya na nagsimulang dumating. Ang patuloy na pagdarasal ni Aling Isay at ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapayapaan. Araw 2. Nagdasal o nagsindi ng kandila. Mas malakas na si Mang Arturo. Nakaupo na siya sa papag, nakatingin sa labas. Ang araw ay tila sumikat ng mas maliwanag ngayon. Tinawag niya si Aling Isay. Magkasama silang nagdasal. Inulit nila ang Ama Namin at ang Aba Ginoong Maria. Hindi lang bilang mga salita kundi bilang isang tunay na pakikipag-usap sa Diyos. Pagkatapos ng panalangin, sinindihan niya ang bago at mas malaking kandila na dala ni Aling Isay. Ang liwanag ay nagbato ng malaking anino sa pader, tila nagpapahiwatig ng isang pagbabago. Ang pagdarasal ay nagbigay ng paglilinaw sa kanyang isipan. Hindi ang kamatayan ang kanyang dapat harapin kundi ang buhay. Ang buhay na ginabayan ng pananampalataya. Araw 3. Tumulong sa kapwa. Kahit na mahina pa, nagtangkang tumayo si Mang Arturo. Pilit niyang hiningi kay Aling Isay na tulungan siyang makarating sa likod ng bahay. May nakita siyang isang matandang lalaki, kapitbahay niya, si Mang Elias, na pilit na inaayos ang sira na bubong mula sa bagyo. Inabot ni Mang Arturo ang kanyang lumang kahon ng kasangkapan at ibinigay ito kay Mang Elias. Hindi niya kayang ayusin ang bubong, ngunit kaya niyang ibigay ang kanyang pinakamahusay na kasangkapan. Ito ang unang maliit na kabutihan. Ang pagbibigay ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang puso, mas mainit pa kaysa sa sabaw ni Aling Isay. Nakita ni Mang Elias ang pagbabago sa kanyang mga mata, liwanag, hindi sakit. Araw 4. Tumuloy sa simbahan, tumanggap ng tulong, lakas at pananampalataya ang nagdala kay Mang Arturo sa liwanag ng araw. Sinamahan siya ni Aling Isay sa maliit na kapilya sa bayan. Hindi sila pumasok sa simbahan, ngunit nakaupo sila sa balkonahe, nakikinig sa dasal at pag-awit ng koro. Pagkatapos tinanggap niya ang pag-iwan ni Aling Isay. Hinalikan niya ang noo nito at nagpasalamat. Pumunta ka na, Isay. Dapat mong bantayan ang iyong sariling pamilya. Kung nais ng Diyos na gumaling ako, gagaling ako. Kung hindi, handa na ako. Sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang pangangailangan na kontrolin ang kanyang kapalaran. Lubos siyang nagtiwala sa biyaya. Araw 5, ginawa ang isang mabuting gawa, nag-iisa na si Mang Arturo. Hinanap niya ang lumang parol na nakita niya sa puno ng mangga. Maingat niya itong dinala sa loob. Gamit ang kanyang natitirang lakas at ang kanyang lumang kasangkapan, inaayos niya ito. Dahan-dahan, pinapalitan niya ang mga sira na bahagi at pinapalamutian ng kakaunting kulay. Hindi para sa kanya ang parol, kundi para kay Marco. Gusto niyang may liwanag na sasalubong sa kanyang anak kahit anong oras pa ito bumalik. Ang mabuting gawa na ito ay hindi nagmula sa obligasyon, kundi sa dalisay na pag-ibig. Climax ang himala, hating gabi na. Noche Buena. Si Mang Arturo ay nakahiga sa papag, nakatingin sa parol na nakasabit na ngayon sa bintana. Nilagyan niya ito ng isang kandila sa loob, pumalit sa sira na bombilya. Ang liwanag ay mahina, nagpapalabas ng maligamgam na kulay ng kahel at pula. Wala na siyang ginawa kundi ang manalangin. Hindi siya humihingi ng milagro para sa kanyang sarili, kundi para sa kaluluwa ni Marco. Katahimikan, kapayapaan, lubos na pagtitiwala. Sa sandaling iyon,
Nagbago ang atmosfera. Walang hangin, walang ulan. Ang katahimikan ay naging malalim at makapangyarihan. Ang liwanag ng parol ay tila lumakas ng mga 100 beses, hindi masakit sa mata, kundi nakasisilaw at nakakabighani. Sa labas narinig niya ang tunog ng paghinto ng isang sasakyan. Alam niya na si Marco iyon. Nang bumukas ang pinto, ang liwanag mula sa parol ay sumalubong sa kanya. Si Marco ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga damit ay gusot, at ang kanyang espiritu ay balisa. Sa kanyang paglisan, nakita niya ang isang liwanag, ang liwanag na nagpakita sa kanya ng kanyang sariling kasakiman at ang sakripisyo ng kanyang ama. Huminga ng malalim si Mang Arturo. Nakita niya ang pagbabago. Si Marco ay tumakbo sa kanya, bumagsak sa lupa sa tabi ng papag. Ama, Ama, patawarin mo ako, nakita ko ang lahat, nakita ko ang iyong pag-ibig. Nabulag ako, patawarin mo ako. Ang iyak ni Marco ay hindi iyak ng kalungkutan, kundi ng pagsisisi at pagbabalik loob. Inabot ni Mang Arturo ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Arturo ang kakaibang init na dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi na kirot, kundi pagpapagaling. Ang mabigat na pasakit sa kanyang dibdib ay unti-unting naglaho, nabawasan ang bigat ng kanyang sakit at ng kanyang kalungkutan. Si Mang Arturo ay umiyak, iyak ng galak at pananahimik. Niyakap niya si Marco. Ang himala ay hindi pisikal na pagpapagaling lamang, kundi ang pagbabalik ng pag-ibig sa puso ng kanyang anak. Sa ilalim ng liwanag ng simpleng parol, nagkatagpo ang ama at anak sa pangalan ng Pasko. Ang araw pagkatapos ng Noche Buena ay sumikat ng maliwanag at payapa. Ang langit ay asul, ang mga dahon ay basa pa rin, ngunit ang bawat elemento ay tila nagdiriwang. Pagpapatunay ng pagbabago, si Mang Arturo ay bumangon sa papag ng walang tuloy-tuloy na ubo. Naglakad siya sa paligid ng dampa, ang kanyang mga hakbang ay matatag, hindi na nanginginig. Sinubukan niya ang kanyang bagong pananampalataya sa praktikal na paraan. Hinanap niya ang kanyang lumang martilyo at nakita niya ang isang tablita na kailangan ayusin sa dingding. Hindi mahirap ang pagpupukpok. Ang kanyang lakas ay bumalik na. Nang makita ni Marco ang kanyang ama na gumagawa sa sarili nitong kamay, hindi siya nakapagsalita. Ang pagbabago ni Marco ay mas kapansin-pansin. Ang kanyang mga mata, na dating puno ng pagkamuhi, ay ngayon ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Hinugasan niya ang mga pinggan, nagluto ng agahan, mga gawaing hindi niya kailanman ginawa noon. Nang dumating si Aling Isay para bumisita, nakita niya agad ang pagbabago. Si Mang Arturo ay nakaupo na sa mesa, kumakain ng may ganang kumain. Ang kanyang kulay ay bumalik na. Ang Panginoon ay mabuti, mahinang sambit ni Aling Isay, ang luha ay tumatakbo sa kanyang pisngi. Ang medikal o pisikal na patunay ay hindi na kailangan. Ang buhay at pag-ibig na nakikita ay sapat na patunay. Huling mahiwagang tagpo hapon na. Si Mang Arturo at Marco ay nakaupo sa labas ng dampa. Pinapanood ang paglubog ng araw. Nagsisimula na silang mag-usap ng tunay, hindi tungkol sa pera o sakit, kundi tungkol sa kinabukasan at pag-asa. Sa sandaling iyon, tumahimik ang hangin. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay tila nag-iilaw sa kanilang mga mukha nang may isang espesyal na ginto na kulay. Parehong napatingin sila sa bintana kung saan nakasabit ang parol. Hindi na umiilaw ang kandila, ngunit ang parol ay tila nagningning ng mga isang saglit. May isang hugis, banayad, malabo, ngunit hindi maikakaila ang nakita sa likod ng parol. Isang presensya na pumuno sa kanilang puso ng hindi maipaliwanag na pag-ibig at kapayapaan. Siya iyon. Walang salita, walang tinig. Tanging ang pakiramdam ng ganap at walang kondisyong pag-ibig. Ang mga mata ni Mang Arturo ay puno ng luha ng galak. Si Marco ay yumuko, hindi kayang tingnan ang kalubhaan ng sandali. Ang katahimikan ay naging pagsamba. Ito ang kanyang pagbati. Ito ang kanyang pagpapala, siya ay narito. Epilogo, ilang buwan makalipas, malapit na ang tagsibol. Si Mang Arturo at Marco ay nagbukas ng isang maliit na kainan sa kanilang dampa. Hindi sila nagbenta ng mamahaling pagkain, kundi naghain sila ng mainit at masarap na sabaw at kanin
sa mga nangangailangan. Ang pagkaing inilaan ni Marco ay hindi lamang para sa katawan, kundi para sa kaluluwa puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Si Mang Arturo ay malakas na. Gumagamit siya ng kanyang dating kakayahan bilang karpintero upang gumawa ng mga simpleng mesa at upuan para sa kainan. Tinutulungan niya ang iba sa pamamagitan ng kanyang kwento at kanyang patotoo. Ang epekto sa komunidad ay malalim. Ang kwento ng pagbabalik loob ni Marco at ang himala ng pagpapagaling ni Mang Arturo ay nagbigay ng pag-asa sa mga taong naniniwala na walang solusyon ang kanilang problema. Ang dating bahay na puno ng dilim ay ngayon ay isang parol na umiilaw sa kanilang baryo, nagaanyaya sa kapayapaan at pag-ibig. Makapangyarihang pagtatapos, ang paglalakbay ni Mang Arturo ay nag-ugat sa kadiliman ng pagkakasakit at pagtalikod. Nagtiyaga siya sa pinakamababang punto, nagtiwala sa isang maliit na apoy ng kandila. Ang biyaya ay dumating hindi para sa kanya lamang, kundi para sa pagbabalik loob ng kanyang anak. Ang tunay na milagro ng Pasko ay hindi lamang ang pagpapagaling ng katawan, kundi ang pagpapanumbalik ng pag-ibig. Ang pag-ibig sa Diyos ay nagbigay ng pag-ibig sa anak na nagdala ng pag-ibig sa komunidad. Ang mensaheng espiritual ay nananatili kahit gaano kadilim ang gabi, may liwanag na ipinanganak sa sabsaban, sa parol, sa puso ng isang ama. Ngayon ang tanong ay hindi kung saan ang Diyos, kundi kung saan ang iyong parol. Hayaan mong sumikat ang iyong liwanag, tulad ng liwanag na nagdala kay Marco pabalik sa tahanan.